Lagi kong naaalala ang mga araw ng kabataan ko. Hindi dahil sa masasayang alaala, kundi dahil sa isang pangyayaring nagpabago sa akin. Magpakailanman. Isa akong kilala sa aming buong paaralan. Hindi dahil sa talino o talento, kundi sa pagiging basag ulo at palaaway. Sa totoo lamang po, suki na ako ng guidance office. Halos hindi na yata makakalimutan ng guidance counselor ang pagmumukha ko. Na isang araw, katulad ng dati. Napunta na naman ako sa opisina ng guidance dahil sa reklamo ng mga kaklase kong sinabihan ko raw ng masasakit na salita. Ang sabi naman ng teacher ko, Ikaw ha? Di babae mong tao ang hinihilig mo sa basag ulo. Ano ba? Gusto mo bang maging hobby ang pagpunta dito? Ha? Go! Susumbong kita sa nanay mo. Kilala ko yung nanay mo. Palagi akong bumibili sa inyo ng pansit. Susumbong kita sa nanay mo. Ikaw, naku, ikot ka talaga sa nanay mo. tila ba hindi pa rin sila nasasanay sa akin. Kaya tumango lamang ako. Walang pakialam sa kanilang mga sermon. Habang naghihintay ako sa mahabang upuan sa gilid ng guidance office, napansin ko ang dalawang batang nakaupo doon sa may sulok. Tinitingnan nila ako. Tahimik. Pero parang sinusukat ako gamit ang kanilang mga matatalas na mata. Na dito ay agad akong nainis. Naika ako. Ano? Bakit? Bakit pa kayo tingin na tingin sa akin, ha? Hindi niyo ba ako kilala? Gusto niyo bang mabasag yung mga mukha niyo? Ika ko. Habang tinititigan din sila bilang ganti ng matalim na tingin. Pero, gumisi lamang ang dalawang bata. Walang sinabi. Walang kahit anong reaksyon. Ang nakakapagtaka, sa kabila ng maruming itsura nila, gulugulong buhok, puno ng galos ang muka, na may malalalim na mga mata. Tila hindi sila takot sa akin, na ako pa ba kilala bilang siga ng aming eskwela. Habang tumatagal, lalo kong naiinis sa kanila. Hindi kasi nila inaalis ang kanilang pagtingin sa akin. Kaya sa huli, tanging pagbabanta na lamang talaga ang lumabas sa aking bibig. Hoy, kayong dalawa ha, humanda kayo mamayang uwian. Tingnan natin kung hindi matanggal yung mga ngiti ninyo gamit ang suntok ko. Ika ko. Habang kinukuyom ko pa ang aking kamao, saka itinutok sa kanila para ipakita na hindi ako nagbibiro. Pero napako ako sa kinatatayuan ko nang makita kong ginagaya din nila ang ginagawa ko. Kinuyom din nila ang kanilang mga kamao at itinapat sa akin habang nakangiti. Pero ang ngiti nila ay hindi normal. Para bang may kung anong mali. Pero napuno ako ng galit na ika ko. Hindi sila magtatagal sa akin. Talagang bubuntalin ko sila maghapon. Kaya tumayo na ako mula sa aking kinauupuan. Sinipa ang armchair na nasa aking harapan at mabilis na humakbang papalapit sa kanila. Sa isip ko, alam ko na kung papaano sila dadalhin sa harap ng takot. Galit na galit akong lumapit. Galit na galit akong humakbang paabante. Pero, bigla namang bumukas ang pinto. Pumasok ang guidance counselor na si Ma'am Delia. Ang matandang laging nakataas ang kilay at may pinakamasungit na itsura. Naika niya. Ano? Ano na naman ang ginawa mo dito? Ha? Gusto mo bang huling araw mo na talaga ito sa paaralang ito? Ano, iha? Ha? Ika niya na may banta ng halong galit. Na magsasalita pa sana ako upang makapagpaliwanag. Pero natigilan ako dahil nang mapatingin ulit ako sa may sulok kung saan nakaupo ang dalawang bata. Dito ay nakita kong dahan-dahan silang nagtatago sa may anino ng dilim. Hindi ko maunawaan kung papaano, pero parang unti-unti silang nagalaho doon sa may sulok. Ngunit bago tuluyan silang mawala, nakita ko pa ang kanilang mga ngiti. Mga ngiti
na hindi mukhang masaya. May halong poot, may halong misteryo, na higit sa lahat, nakakapangilabot. Dito ay napakapit ako sa gilid ng upuan ko. Hindi ako makagalaw. Para bang huminto ang mundo ko sa nakikita ko. Ang kilabot na nararamdaman ko noon ay higit pa sa galit o takot na naranasan ko sa buong buhay ko. Na nagising lamang ang diwa ko nang marinig ko ang boses ni Ma'am Delia na ika niya. Oh, Iha. Halika dito. Maupo ka na at manahimik ka dito sa iyong silya. Halika dito. Wala akong nagawa, kundi ang sundin siya. Na ang pagiging siga ko ay biglang natunaw. Hindi ko na napigilan ang nanginginig kong mga kamay. Habang tahimik akong nakaupo, lumapit sa akin si Ma'am Delia. Kinausap niya ako para maupo sa harap ng kanyang mesa. Ngumiti siya sa akin, hindi sa may tipikal na paraan na naninindak, kundi sa paraang may halong pangunawa. Na dito ako labis nagtaka dahil ika niya. Ano, Iha? Mukhang nakita mo na rin sila. Ano? Ha? Sino? Sino pong sila? Sino? Bagamat alam ko na kung sino ang tinutukoy niya, pero patuloy pa rin akong nag-usisa. At ang kwento ng matanda ang sumagot sa lahat ng katanungan ko. Naika ni Ma'am Delia. Ay, alam mo, Iha, noong maraming taon na ang nakakaraan, may dalawang estudyante dito sa may paaralan natin na laging nag-aaway, nagbubuntalan. Katulad mo, sila ay mga pilyo, magaspang, at palaging ipinapatawag dito sa may opisina. Pero, isang araw, dahil sa kanilang labis na kaguluhan, nahulog sila mula sa ika-4 na palapag ng gusali. Dito na naman sila sa may ospital, pero parehas silang binawian ng buhay. Habang nakikinig ako, tila lumilinaw ang mga imahe sa utak ko. Ang kanilang marungis na itsura, ang mga galos sa kanilang muka, pati na ang maputla nilang balat. Lahat ng iyon ay nagpapahiwatig ng kanilang sinapit. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang aking nakita sa kanilang leeg. Una pa lamang, hindi ko ito binibigyang pansin dahil ang mga ulo nila ay tila nakatagilid. Para bang may bali ang kanilang mga leeg. Na ngayon ko lamang napagtanto, ganoon pala ang itsura nila noong natagpuan sila. Bali ang mga leeg dahil sa tinamong aksidente. Alam mo, ang mga batang iyon ay nananatili pa rin dito. Nagpaparamdam sa mga estudyanteng katulad mo. Mga basag ulo, magagaspang ang ugali, at hindi marunong magbago. Kung hindi ka magbabago, baka matulad ka rin lamang sa kanila. Ikaw ang bahala, Iha. Ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa. Hindi balaon. May makakatapat ka. Nasa araw na iyon, parang nabura ang lahat ng yabang ko. Ang dati kong galit at pagiging siga, napalitan ito ng takot at pagsisisi. Lahat ng mukha ng mga nakasama ko noon sa may guidance office, bigla kong naalala. Lahat ng ininsulto at sinaktan ko, parang bumalik sa akin bilang konsensya. Na magmula noon, unti-unti na po akong nagbago. Hindi na ako bumalik pa sa dating ako.
ang mga maruming ngiti ng mga batang iyon sa may sulok ng guidance office. Ang kanilang nakakapangilabot na presensya, pati na ang kanilang kwento. Lahat ng iyon ay naging paalala sa akin na ang pagiging siga ay walang saysay kung ang kahahantungan mo ay katulad nila na hindi matahimik sa kabilang buhay. Mga kaibigan, ang kayabangan, puot at pagiging magaspang ay walang mabuting maidudulot. Sa huli, ang kapahamakan ay hindi lamang pisikal, kundi pati sa kaluluwa, isang espiritual. Na ang kwento daw ng dalawang bata sa guidance office ay nagsisilbing paalala na ang ating pagbabago ay hindi kailangang hintayin pa, lalo na ang oras ng trahedya ay parang karma, naghihintay ng pagkakataon at palagi mong kasama. Uy mga kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig at kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi, pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po, ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay, mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangkilik para sa ating pang mas mahabang kwentong katatakutan at kulitan dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po. At ito pong inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your daily dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabi, stay safe and fresh everyone and always stay awesome. Peace out.